Uy, tanong lang ha. May binili ka ba last month na hindi mo na ginagamit ngayon? Shoes, gadget, sale sa Shopee? Kung oo ang sagot mo, do not worry. Hindi ka nag-iisa. Welcome back sa #WalkWithLand YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang pera, mindset at totoong buhay. Walang pa-hype, walang pa-impress. Today, pag-uusapan natin kung bakit tayo bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan at paano natin pipigilan ang sarili natin, hindi para maging kuripot, kundi para yumaman ng tahimik. Hindi kakulangan ng pera, kakulangan ng mindset. Let me be real with you. Real talk lang mga kaibigan. Hindi problema ng karamihan ang mababang sahod. Ang problema, emotional spending, lifestyle pressure, instant gratification. OFW ka man o local employee, pare-pareho lang ang bitag. Deserve ko to. Sale naman eh. Minsan lang. Pero kapag pinagsama-sama mo lahat, ang minsan lang, ayun, wala nang ipon. Honest question lang tayo mga kaibigan. Kapag may bagong iPhone ka, gumaan ba ang buhay mo? O gumaan lang ang ego mo? Maraming Pilipino ang gumagastos hindi para sa comfort, kundi para sa approval ng ibang tao na hindi mo naman kakilala o ayaw mo naman sa kanila o ayaw ka rin nila. Pero tandaan mo ito, mga kaibigan. Ang taong impressed sa gamit mo, hindi ka niyan tutulungan kapag broke ka na. Ito, shopping as a therapy. Pag stress, add to cart. Pag pagod, check out. Pag malungkot, reward ko to sa sarili ko. Pero ang totoo, mga kaibigan, temporary lang siya. Temporary lang ang saya. Temporary lang na nawawala ang kalungkutan. Pero pagdating ng bayaran, malungkot ka na naman dahil wala kang pambayad. After 1 week, stress ka ulit. Pero this time around, mas mahirap na ngayon dahil nga babayaran mo rin yung mga utang na yun. Okay, marketing is designed to trick you. For your information lang ha, FYI lang mga kaibigan, hindi ka mahina. Magaling lang talaga ang marketing ng mga kumpanya. Ang tawag doon ay consumerism. Inaano nila, no? So talagang hinihikayat nila tayo para bumili ng mga bagay na ito at sinasabi nila na kailangan natin. Ang sinasabi pa nga nila, limited time only. Wow. Last stock. Wow. Buy now, pay later. Yan yung mga credit card, di ba? Buy now, pay later. Biruin mo naman yon, no? Ano siya, no? In 3 months time mo pa, mag-start kang magbayad. Tapos, after nun, another 3 months mong siyang babayaran. So, parang 6 months, di ba? Napag-ipunan mo na. Pero, in reality, kung hindi mo naman siya kailangan, buti kung ginagamit mo siya, di ba? Ang tanong, limited ba ang item o limited ang future mo kapag di ka nag-ipon? So, ini-encourage po natin ang lahat na mag-ipon. Okay, rule number 1, delay is power. Bago ka bumili, gawin mo ito. 24 to 72 hours rule. Kapag gusto mo pa rin, after 3 days, sige, pag-isipan mo ulit. Pero madalas, makakalimutan mo na ito. Meaning, hindi mo na talaga kailangan. Okay, bago mag-check out mga kaibigan, tanungin mo sa sarili mo, makakatulong ba ito sa future version ko? Hindi. Sa ego lang siguro. Hindi. Sa Instagram siguro. Buti kung pinagkakakitaan ng Instagram o kaya kumikita ka man sa mga social media, sapat ba ito? Sa future mo, dapat mo ba siyang bilhin para sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya? Ito ang tandaan natin, no?
obserbahan natin ang mga mayayaman. Rich people buy freedom, not stuff. Napansin mo ba? Yung totoong mayaman, simple lang manamit, walang yabang. Bakit? Kasi ang binibili nila ay time, peace of mind, options. Ito po napapansin natin pag nag-i-invest tayo sa mutual funds, UITF, stock market, okay? Yung mga pera na inilalaan natin doon ay lumalaban para sa atin, para sa oras natin. Biruin mo yun, kung magkakadividendo ka over on your retirement ng 50,000, ang gastos mo na yon, di po ba? Okay? Yung peace of mind, options, kung may utang ka man, ginagamit mo din ito, no? Ngayon, ikaw, ano ang binibili mo? Kalayaan o kalat? Mga kaibigan, ha? Kung alam mong marupok ka, tanggalin mo ang tukso. Unsubscribe at uninstall yung mga applications na yon. Unsubscribe sa sale emails, i-delete ang shopping apps kung kailangan, pero kung hindi naman, is set it there, no? Yung iano mo lang yung mga notifications. Hindi ko sinasabing wag ka gumastos. Wag tayong gumastos kasi kailangan din naman. Pero magtakda ka. Ito lang ang pwede. O kapag ubos na, stop na. Okay? O track every peso. Use an application pero wag mag-subscribe doon kasi baka bigla kang matukso, no? At gumastos ka dahil lang sa application na 'yon. Use pwedeng tickler lang, pwede na 'yon, no? Hindi mo makokontrol ang hindi mo sinusukat. Kapag nakita mo kung saan napupunta ang pera mo, doon ka magigising. Katulad ko, 'di ba? May mga subscription pala ako na hindi naman kailangan. May mga phone accounts na na hindi ko naman kailangan talaga, no? So talagang nagdi-decrease na ako, no? So kapag nakita mo kung saan napupunta ang pera mo, doon ka magigising at instead na ilagay mo doon, i-invest mo na siya, no? Ayan. Marami pong klaseng investments, no? Pwede sa MP2, pwede sa stock market, pwede sa insurance, kalat-kalat, no? I-diversify mo naman. Hindi mo lang ilalagay ang lahat ng itlog, mga eggs sa isang basket. So iba-iba 'yan, no? Iba-iba, ilalagyan mo 'yan. Syempre, lamang yung mga mas malaking interest. Pero syempre, 'wag tayong papasilaw dahil dapat may emergency funds tayo. So tayo, medyo kulang pa kasi yan, kaya naghahanap buhay tayo at syempre dito sa YouTube natin, suportahan niyo po itong YouTube channel natin. Okay? Hopefully, if we are successful on this, makakatulong din po tayo sa ibang mga tao. Hindi ka magiging mayaman sa pagtaas lang ng sahod. Yayaman ka kapag marunong kang humindi. Ay, hindi po. Ganun-ganun ka lang, no? Marunong kang maghintay. Instead, nabilihin mo ng installment now, okay? Magtiis ka muna ng ilang buwan, ilang taon para makabili ka ng ganun. Okay? Marunong kang pumili ng long term over short term. Okay? Yan. Tandaan, mga kaibigan, mga kawok, every peso you don't waste today is freedom you buy tomorrow. Kung nakaka-relate ka, hit the like button. Share this sa mga kaibigan mong laging naka-add to cart. At mag-subscribe dito sa #WalkWithLan kung dito po pinag-uusapan natin ang social commentaries, politika, technical, at syempre sa finance. See you sa next video. Laban lang. Pero this time, laban sa impulse spending. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas.